dito yung talagang scaling type na late game. So are we gonna see it again, Rob Luna? Makikita ba natin muli ang mga Claude pick, ang Alice pick, or this time ba ibaba ng Exe ang Matilda? So parang mamimili sila dito no, Manchin. Like, the usual bans ng Execration for their first 3 bans, of course, that's gonna be the Digi, the PNK, and it's either the Eve or probably yung Matilda. So kailangan nilang pilian yan. So PNK hindi talaga pwedeng palusutin dahil mas ramdam mo pag yan ang hero ni Oh My V. Pero it looks like Blacklist International na-figure out na nila yung kailangan nilang gawin. Yung Estes yung nagdadrag sa kanila into losing matches. Yeah. Pero since ban yung Matilda ngayon, ban yung Eve, At mostly ban din- mga hero ni Oh My V, ano ang ibibigay ng Blacklist na offensive mage? If they would stick to the Estes, kailangan nilang palitan yon. Kailangan nilang medyo ibahin yung recipe nila dahil for 3 games, hindi yun nag-work sa kanila. Hindi gumana ang panlasa ng Estes sa mga nakaraang laro. And Execration, mas gumagana pa rin sa kanila dito yung peeling off Blacklist 1 by 1. Para pang nawala na tayo sa era ng Nice One Baby meta. Saka for Blacklist International, kailangan mo lang i-secure yung hero ni Oh My V, Wise, pati ni Edward. Yeah. Sobrang flexible ni Eson, At pati saka ni ni Oheb. Oheb na pwede mong i-fit in yung draft sa kanila. Totoo. Depende sa kailangan nung team going into the 4th and 5th pick. Meanwhile, for Execration naman, they've been very creative with their own draft. Dahil gumagana sa kanila yung double core, pero they might want to think kung gusto pa rin nila yung ganong approach. Totoo. Another Rafaela pick for Execration. Mukhang ito talaga gusto ni Chuck na pantapos. First pick, Rafaela. Who would have thought? I mean, ginagawa naman na siya sa MPL Indo. Pero saan ka makita na aabot tayo sa era ng ganon, di ba? Era ng first pick ang mga supports. Eto na naman. That's gonna be a deny pick din kasi para kay Oh My V. Pero still, Blacklist International wants to prove everyone here on the MPL na gagana pa rin ang Nice One Baby. Totoo. Estes, priority once again for the Queen. Talagang ito kasi yung ano ni Venus Ito yung Dark Magician niya Ito yung ano niya yung Blue Eyes White Dragon niya Kumbaga sa isang hero kasi ito yung talagang pinaka-closest into her heart. Diba? Kung isipin mo kung may Chak no Kufra, pagka sinabing Estes, Venus yun. Venus agad. Pero pag sinabi mo rin naman Claude, Exe yun. Exe. Ito yung kahit sino pa doon sa double K ang gumamit. Oo. Pero Benedetta once again would be on the hands of Edward. So, ngayon, ano ba ang ipipick nila rito? Would they want to secure a hero dito para kay Wise? Pero it's look like Oheb. Side lane muna dito. Damage after damage. Ang binuhos dito ng dalawang teams. This time, medyo iba ang Exe. Kasi itong Lunox ay pwede pang mapunta kay Ito Max at pwede pang maswitch kay Kelra. Actually, ganun din yung Claude Pwede pang mag-adjust si KLVJ dito. Depende sa mga magiging picks. Kaibigang Rob. Agree ako dyan. And Kelra ko definitely use the Claude as well. Pwede pang gumamit ng assassin dito si KLVJ if he would want to. Pero going into the ban ngayon dito mga kaibigan, wala pang jungler dito ang Blacklist unless this Benedetta. Baka gulatin tayo. Baka si Wise ang gumamit. Pero for the longest time, Edward lang ang gumagamit for Blacklist International. They will be canceling the link. So, ang magiging primary target ngayon dito ng Blacklist is probably yung glue. Well, let's talk about the glue. Sige. For the past 5 games natin, parang nagiging X-factor dito yung glue ni Renjo. Sobrang tama ka, kaibigang Rob. Kasi talagang kapag meron kayong Nice One Baby meta na kaya mong tanggalin yung isa Yun din yung naging problema nila kanina Pagka binigay mo yung glue sa Execration, talagang pinapasok lang ni Renzo si Oh My V. Tapos, pinapatungan niya, tapos pinipilit niyang bumalik sa teamfight. Tsaka kung iisipin mo, pag nagtabi-tabi kasi kayo, pare, yung glue, wapa kills, talagang susugod siya pag yung may mga army of glues na siya. Oo, yung mga mini-miss niya. Yung mga mini-miss. Wala na siyang pakialam kung sino mahuli dun. Basta sugod siya sa 5 kasi marami siya Oo. Kaya, walang malakas sa marami. Well, totoo. Kaya tignan natin kung pipiliin ba to ng Execration. Bina ng mga hero ni Wise.
Pinipilit dito ng Exe na mag-iba si Wise ng hero. Eson and Blacklist, they're taking their time para dito sa fourth pick nila. Oh, wow. Wala na rin yung Luyi pala ni Ito Max. Sobrang excited ako dito kung ano ang ilalabas ng Blacklist International. Kasi kung papansin mo, no, in terms of pattern, hindi pa sila nagiging successful with the Estes pick dito sa Grand Finals, and they would want to stick. And mind you, Manjin, match point to for execration. Okay. Blacklist International have one more chance to force Game 7, the very first para sa Grand Finals ng MPL. Yeah. Sagot nila rito, Granger para kay Wise. Granger Wise, pero Uranus Renjo. May glue ba tayong makikita? Urenjo, no? Urenjo, ang ginamit niya ng 67 minutes. Pero kailangan pa ng final pick ng execration. Sino ang mag-a-adjust? Si Kelra ba? Or si Kel VJ? Pwede pa rin kasi tong Lunox na to, no? In the hands of Eto Ito Max. Max, oh. So, yeah, I agree with you. Or, they might still go with a Claude dito ni Kelra and pick a Kel VJ hero. So, ang dami ang flexi ng draft dito ng execration. But they would want to have the Kagura. So, meaning, itong Lunox ito would be on the hands of Kelra, and itong Kagura doon pa din kay Eto Max. Oh. Pero still with the Franco, Manji. Again, Hook City. Hindi nag-work sa kanila to on the preview, dun sa isang game natin dito sa Grand Finals. Hindi nakakuha ng magagandang hook on the early game, not enough impact to get ahead on the game. Pero Blacklist International, Coach Bonchan would still stick dito sa ganitong strategy. Stick to this strategy, and he wants to prove to us that they can force Game 7 with the Essons Franco. Kanina na shutdown to. Rob Luna, na iiwasan ng execration yung mga Iron Hooks. Gamit lang yung Holy Healing Pero, na meron dito, yung Light of Retribution na meron dito yung Rafaela. So same story ba mangyayari? well, we have to find out, Manjin. Pero ang difference kasi dito, wala namang Ling. Yun yung isa sa nagpahirap din sa kanila during that game, is na open yung Ling together with this Claude. So right at this point, isa lang yung sabihin na natin pinaka-problema nila going into late game. At pwede nilang sabayan dito ang ibang members ngayon ng execration. Yeah, tsaka kasi kung iisipin mo, Rob, mas madaling mag-Franco ngayon kasi Claude Picto na kailangan talagang mag-farm eh. Agree. Kasi yung Ling tama kay madaling makakaalis. Pero itong Claude medyo mabagal to eh. May mas mabilis din kasi yung mga Lancelot, yung mga Ling sa pagkuha dito ng power spike na mabilis. So yeah, I think kaya to naisip ni Bonchan is kailangan natin mag-delay, pero hindi pala delay ang gagawin kundi first blood kay Ito Max. Papagamit si Ito Max ng heal. Ang ganda nung pagkaka-knockback doon sa flame shot. Pero wow, that was a perfect opportunity for the hook together dun sa slow din ni Oh My V. So kailangan maging mindful ng execution dito sa mga ganong mga hook ni Eson. Yep. Pero hindi mag-delay si Eson actually. Actually, nakita niya ata sa mabandang Kramer. Oh, na-steal niya yung maliit na Kramer dito. So may onting delay. Ito lang kasi ang Kel kailangan VJ. talagang gawin dito ni Eson Manjin. Talagang sundan lang kung saan iikot si Kel VJ. Bantayan. Potentially, i-cancel or i-delay yung pag-farm niya. Oo. Tapos i-reset niya lang ng i-reset yung mga jungle para dito kay Kel VJ. Uncle Eson once again sa kanyang mga unorthodox picks. Blacklist International lang nag-utilize ng Franco all throughout the regular season. At ngayon, Binabantayan ni Jack, no, Sabi- yung hook eh. sabi ni Chakno, bantayan na natin. Hindi pwedeng makahook si Eson this time. At nakabantay din si Ito Max. Look at this. Pati yung payong niya, nilagay niya na doon sa spot kung saan pwedeng mag-spot si Eson. Nakay Eson ang camera. So, ang gagawin lang dito ng Blacklist International, specifically with Eson, is man-disrupt ng farming dito ng Exe. And sobrang static ng side lanes dito ng Blacklist International, and they could definitely win on their own respective lanes. Correct. Yung Benedetta sa top lane, and as well yung Harit sa baba. And for Wise, since na-hit niya nauna siya na nag-level 4 dito, maganda rin ang positioning dito ng Blacklist, they could potentially take the first turtle. Yun nga, nauna din doon si Renjo. Pero walang damage output of course ang Rafaela at Uranus. Dahil dyan, makakuha dito si Wise ng magandang death zone nata.
And same story as the other games. Blacklist International taking the first turtle. Ito talaga ang strength ng Blacklist International, and they're sticking with this kind of strategy, getting ahead on the early game, having the better economy, and probably end the game pagka nag-respond na yung Lord, getting objective after objective. Pero for Execration, they know their power spike, kaya nilang pumalag, specifically on the late game. Yeah. At hindi na didelay si Kill VJ dito, kaibigang Rob. Kanina pa nag-a-attempt si Eson doon sa mga iron hooks, pero naiiwasan ni Kiel. Pero kung papansinin mo sa mapa, si Edward medyo malayang umiikot ngayon. Oo nga pala. Speaking of malaya rin nakahook. Si Eson dito, Edward, nandito siya sa gilid. Here comes the dash in. At ayun yung mga dead zone nata. Singang overturn na activate na ni Ito Max. Merong paghawak ng kamay, of course, si Venus sa kanyang mga kampe. As Blacklist will pick off one. KLBJ now down. Dito na u-utilize ng maigi ng Blacklist International yung Benedetta. Mas mauuna kasi siyang mag-minion wave clear compared to the Uranus. Mas magkakaroon ng impact dito si Edward dahil nakakatulong siya sa early rotation ng Blacklist. Dito nga niya ginamit yung kanyang Hunter Strike para mas mabilis siyang makapunta sa mga teamfight, and perfect yung opportunity na yon para ma-pick off doon si KLVJ. Here we go. Blacklist International. Kahit pa paano, nakakuha na magandang lead. Tama ka, Rob eh. Ilang beses na nandito sa ganito sitwasyon yung Exe para bang kahit makapitas ang Blacklist. Yes. May part pa rin kasi na yung Exe gusto nila na Tumagal. parang pinapahirapan pa sila eh. Parang Oo, ganun. medyo sadista. Oo, Kung iisipin mo, gusto muna nilang nasasaktan sa una bago sila Parang, pumalag. kumbaga gusto nila action film sila. Nagpapabugbog lang sa umpisa. Exact. Pero kung iisipin mo, yung series na to Mhm. ang tunay na nabugbog sa umpisa, Blacklist. Baka Blacklist pala yung tunay na bida dito, pare. Yun ang ating aalamin, Manjin. Dahil yung mga turtle takes, yung mga early objective dito sa ating laro ay nasisecure ng Blacklist International. Here we go, Blacklist. Objective base, play style. Oheb! Tatamaan ngayon ng Chaos Assault. Sumama yung last dead zone nata mula dito kay Wise. Eson is here. Kinagat yung butterfly. Wow! At nag-miss din yung iron hook. Kelra. Medyo salam yon, Manjin, kasi yung mga death zone nata, tinangke nung crab. Kaya hindi masyadong nabawasan si Kelra. And at timing din dun sa kanyang Order of Brilliance. Wow, what a comeback doon ng Execration. Kahit paano nakakabawi sila dito. Ang ganda ng dodge ni Kelra dito, pero ito Max, mapapagamit siya ng second skill. Ito yung kagandahan kasi sa isang Kagura, meron kang innate purify sa iyong mga kamay. Hook once again mula kay Eson, pero walang bloody hunt. Pero papasok na naman si Edward. Look at this! Nakakapatay ang Blacklist doon sa bottom lane. Oheb! Outplay is real. Synchro Vision. Kelra, meron ba siyang butterfly? Kulang ang kanyang stacks. Ayan na nga! Galit na! Gutom na, Kuya Eson nyo! Wala na rin kasing choice doon si Kelra kundi lumaban. And for Oheb, kailangan lang mag-play safe. Baka babato pa siya ng isang Chaos Bolt. What an outplay coming from our rookie ng Blacklist International. Dalawa ang na-pick off nila kaagad doon, and mukhang mababasag na rin nila ang tore dito sa baba, Manjin. Binabanggit nyo kanina, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, na ang Estes ay para bang hindi na nagiging effective sa game na to. Pero ang kailangan lang naman pala ng Blacklist ay extra push ng damage. Dahil dito, sa mga hooks at sa mga pick-offs ay nakakakuha sila ng magandang lead. Pero ang sagot ng Execration, wag tayong masyadong mag-react. Pero nandito ng Blacklist. Sugod dito, hook once again. Hindi na makakali si KLVJ. Ito Max this time ang inaatake. Ito Max, mapapapunta doon sa payong. Flame shot out. Renjo is there for the save. Nandito na naman si Franco. Eson trying to scout out a hero para sa kanyang hook. And Blacklist International, unting-unting nagkakaroon ng magandang lead sa laban na to. Tama ka, hindi nagre-react yung Exe, pero parang de-eleksyon eh. Parang kailangan nila mag-react eh. Mukhang mapipilitan nga silang mag-react dito. Tatlong turtle na ang nasisecure ng Blacklist International at baka ma-invade na rin nila tong orange buff ni KLVJ. Okay. Kiel, hindi niya nakuha yung orange, napunta pa kay Wise. Wise with the retribution. And wow, sobrang delayed ngayon ng Execration. Tama ka, Rob, nakakapag-farm pa rin. Pero dahil tuloy-tuloy ang gera, parang ganyan. Flicker to the hook, pre! Uncle Eson making the plays
for Blacklist International. Blazing duet para KLVJ. BMI out pero inabangan ni Edward. Para bang inabangan sa kanto, tol? Alam na alam niya na babalik doon sa unggoy. Oh my, Edward with the plays. Pero kung iisipin mo, nagsimula yon dun sa magandang hook ni Eson. Follow up ng Rhapsody doon ni Wise. And it looks like Blacklist International with the lead, huge lead against Exe. Flashy plays mula sa Blacklist. Iron hooks after iron hooks. Execration, nawawala na sila ngayon ng ways to farm. This is the strategy from game 1 and up until game 4 sa side ng Exe. Na-download na ba ng Blacklist International yung code? Mukhang nagiging maganda ang resulta ngayon ng Blacklist International with this Estes. Sama mo pa tong Franco. Ano ba ang nabago rito? Medyo naiba kasi ang hero ni Edward and as well ni Wise. Medyo offensive in nature. Ito ang nagiging X-factor talaga sa Blacklist ngayon. Itong Benedetta na to. Correct. The Benedetta ni Edward na napakalupit mag-flank. Oh, okay! Another hook mula dito kay Eson. Mega kill na rin ang kanyang Franco. And ito nga lang talaga kapag Franco, pare, 50-50 talaga yung laro eh. Saka pagka nasa ganitong sitwasyon ang Blacklist International, pagka yung lead nila umaabot sa around 7 to 10,000 lead, bihirang-bihira makakomeback ang kanilang mga nakakalaban. KLVJ. Oh my, sobrang confident na ni Edward dito. Final blow, nakulong si Kelra! Hindi siya makalakad, hindi siya maka-out. And look at this, yung bottom lane doon sa kabilang camera natin. Hawak kamay na si Oheb, si Wise at si Oh My Venus. Renjo ngayon namumula kalahati ang buhay. Execration. They're starving right now sa kanilang jungle. Bitin pa ang damage dito ni KLVJ Manjin. This might be secured for Blacklist. Hindi pa naman to Luminous Lord, pero mukhang magko-contest ang Execration. Here we go, pasok daw. Mayroong magandang hook na naman si Renjo. Tatamaan, knockups para sa lahat. Pero nagpailaw na si Oh My Venus. Sabay si Chaknu ay hindi na rin mabubuhay. Uhok City! Huhok yan, boy! Sabi ni Eson. KLVJ maiwan dito. Napagamit na lang ng Desperate Blazing Duet. 4 ang nawala sa Exe. Rob Luna, mukhang Game 7 ang gusto ng Blacklist. 13-1. Hook City is real mula dito kay Eson. Wow, almost a wipeout para sa Execration. Given that secure pa ng Blacklist yung Lord, papunta pa lang yon sa baba. Medyo late na rin kasi talaga na makakadating doon si KLVJ, pero it looks like Blacklist, hindi Okay. nahihintayin yung Lord. Okay, hindi na rin inintay si Renjo dito. Renjo will fall down. Ayun na yung Moonlight Immersion. Nagmula dito kay Oh My Venus. Habang sina Oheb ngayon popping the passive. Ying Yang overturn. Blazing Duet. Nagkasabay-sabay na lahat ng skills. Symphony of skills are real para sa side ng Exe. Ultimate defense for Execration. They will pick off Eson. Shutdown gold yon. Meron pa rin Lord dito. But KLVJ, one hit delete. Blacklist International. We are going to game number 7.